Eto lang yan. Pag ang Chinas ay walang legitimate business sa China at nagpipresenta sa Pilipinas ng business, Charvalo Kemilar, illegal yan, madam. Ganon kasimple yan. Tapos mag-acquire sila ng Philippine citizenship para wala ng extradition. Hindi rin naman nila gugustuhin bumalik sa China pagka... Hindi nga nila gugustuhin bumalik sa China kasi nga aarestuhin sila. Matitegi-bumbum sila doon. And they live like kings here. They live like kings. And they live like kings when they're here. Diba? Kaya ganyan ang eksena dyan. Kaya yung mga ganyang, kaya nga nung unang karili ko dito ng Alice Go story sa Senate, ano to, Mafia versus Mafia. Mafia versus Mafia. Yes. Not Evans. Di ba yung nasabi ko rin, di ba? Mafia versus Mafia to. Hindi ko pinagtatanggol si Alice Go, pero hello, parang racist na yung dating nung eksena, pero Mafia versus Mafia pa rin ito. It's always hindi sila Chinese spy, mga be. Dahil hindi sila pwedeng bumalik sa China dahil matitegi boom sila. Kaya ito si Alice Go, na sinasabi sa kanya, ipa-deport siya, this is actually a threat to Alice Go's life. Parang karamihan ng mga pogo operators sa Pilipinas. Bakit hindi, kung ayaw nila ng pogo, they can easily deport all of these people. Why are they not deporting? Kasi nga meron mga humanitarian kuno, kasi nga pagpunta ng China, matitegi bumbu. And that's where the lagay or tegi bum sa China. Lagay? And of course, if they will lagay, they can lagay because Pogo is rich. Yes. Di ba? Lagay or tegi bum. Kaso, nung nilegalize ni Duterte yung Pogo, so parang, wait, paano yun na yung lagay? Mapupunta na sa gobyerno yung lahat. Kaya ganun sila ka-paranoid na, no? And they are hell-bent on destroying the Duterte right in the very doors, right in the house of Duterte in Davao. Kasi nga, that's our trophy city, ha? Kaya ginagawa nila yan kasi they want to remove the baluartes of the Duterte. The base. Yes, diba? And kasi ano yan, like for example, the young Dutertes are still very young. No? Sara is still very young. And kasi sa Philippine politics merong merong parang bata-bata mo, bakit ako mag-give way sa'yo? Di ba? May ganyan yung mga seniority dyan sa politics, di ba? Like for example, is Sara the youngest vice president? I think so. Is she? I think so. Youngest elected ata? Kasi may parang in our history hindi ko na she's the youngest vice president in Philippine history. Yeah, si Sara nga. So it was an achievement, di ba? So it's an achievement in itself. Pero sabi ni Jocelyn, which she did effortlessly, ha? Sabi ni Jocelyn, when is the people power? Alam nyo, the people power, ano bang people power ang peg ninyo? EDSA 1 or EDSA 2? Wrong answer both. Ang EDSA 1 po, kaya po nagkaroon ng people power dahil tumiwalag si Enrile at si Ramos. Pumunta sila sa CBCP kay Cardinal sa Veritas Radio na nawagan doon at nanawagan ng mga obispo na samahan sina, proteksyonan sina Ramos at si Enrile. At yan po ang naging meet ng EDSA 1. At ang pumalit po si Cory. Huwag mong kalimutan yung mga Amerikano, inendorso ng mga Amerikano. Yes. Na yung Marcos, inendorso na yung nag-coup. Inendorso na. Ang EDSA 2 po, ito po ay matagal po itong proseso. So, nagkaroon ng organizing, etc. Impeachment.
impeachment, tapos malaking budget ang kinailangan. Malaki pong budget ang kailangan para magkaroon ka ng bloodless revolution. Tama. Ang ano lang yan is, yeah, Lenny is considering running for mayor in Naga, yeah, pero she could have run for senator, she could have tried for it. Well, I would argue that Lenny could win as a senator by herself. Kasi solid ang base ni Lenny. At saka, in fairness to Lenny supporters, meron dyan mga intellectuals talaga, yung mga elitista nga, sinasabi nga nila, no? So, talaga she has a solid base, no? But if she realigns herself again with the traditional yellows, walang mangyayari sa kanya. And then probably, tama nga yung hinala natin na she was also played, parang siguro nagtampo na rin siya, so back to local na lang siya to solidify her case again. Kasi everyone wants to be back in power, no? Akbayan wants to be back in power kasi kailangan nila ng pera. Diba? Ito Akbayan, people yung si PPNP. Akbayan is the party of sa Ontiveros. Hindi niya party, pero that's the party associated with Risa Ontiveros. So, kailangan nila ng pera. Kaya nga sila nagkakaroon ng atin to emerald. Kasi nandiyan pera. Nandiyan pera. Nasa Amerika ang pera. Parati naman nasa Amerika ang pera. Nasa Amerika. So, ngayon, ang mangyayari ngayon dyan sa kanila ay I don't know. Yun talaga na ko. I don't know. Pero you know, Sas, no? I've been reading. I don't know if you've heard about the Shanghai Cooperation Organization. Na it's a similar to BRICS, no? Pero it's more of like a Eurasian initiative, no? Tapos yung original na SCO9 naging 10 na ngayon with the addition of Belarus. However, interestingly, yung apat doon sa BRICS, no? Yung Russia, India, Iran, China, miyembro din ng Shanghai Cooperation Organization. And eventually, ang sabi nila, baka mag-merge na daw yung BRICS to form a larger Eurasian bloc. At ang sabi nila, yung pinupush nila na agenda is to counter the international rules-based order of the West. At ang sabi nila doon is UN Charter-based international law. Yun daw ang pang-counter nila, no? Kasi nga yung US na international rules-based order, ano lang naman yan eh. The US makes the rules and issues the orders, the rest of the world shall follow. Well, kasi nga no, the interest of the rest of the world is poverty alleviation. Because most of the world's countries are still dealing with immense poverty. Yes, extreme poverty. Yes. Immense poverty. And I think kasi yun talaga kasi ang naging bangayan ng during the Cold War between the socialist bloc and the capitalist bloc. And this is what a lot of Filipinos do not know. Na the communist bloc has a different priority, and that is anti-poverty. And that means that, stronger government involvement, less private involvement. And then the capitalist bloc, no, poverty alleviation. Ang kailangan natin is individual rights, individual property rights, emerald, chimbusta. Which was the interest of the West. Because they're mostly the interest of the United States. Kasi the Europe, US, after World War II, tolerated socialist parties to dominate Europe to counter the communist threat. Kasi mas softer yung socialist parties sa Europe. Pero sa other instances, no. Kailangan yung ng US, sa Philippines, no? They tolerated whatever form of government there is. Wala silang pakialam kahit magnanakaw sila or what have. Pero during that time, Europe was gearing towards socialism. It was a strong pull. Ngayon,
Parang bumabalik uli ngayon kasi ngayon ang ano nila is poverty alleviation, hindi ba? Eh wala namang pakialam ang West about poverty alleviation. Sa mga bansa ninyo, wala silang pakialam, be. No? Tama. Kaya nga ayaw nila ng strong government involvement kasi nga gusto nga nila ng private ownership. Mas gusto nila, mas nangingibabaw ang private ownership kaysa sa state-owned enterprises. Hindi ba? Eh kaso napatunayan ng China na state-owned enterprises actually can do well. Actually, even in Middle East, halimbawa yung mga oil companies sa Middle East on state-owned enterprises, that they can actually do well. Yeah, look at Petronas of Malaysia, di ba? Kung pinrivatize yan, talagang walang mapapala ang Malaysian government yan. Grabe, ang daming trolls ngayon sa Facebook. Sa Facebook lang, sa YouTube wala masyado. Huh? Ano pinaglalaban na? Paulit-ulit lang. Ayan, no, yan, karari, ito yung mga comment ni Molina, ganyan. Parang-parehas ng tono, tapos wala namang mga yung hilatsyang-hilatsa pa lang ng comment, alam mo na troll. Huli na si Harry Shoki. Huli siya saan? Huli siya. Ano ba yan? Nahuli si Harry Roque saan? Alam mo, in fairness, yung first time ko magkaroon ng interaction kay Spokes Harry Roque dun sa Hong Kong. Alam mo, cool siya. Yung magaan siya kausap. Yung pagkakausap mo pala siya ng face to face. Cool siya, hindi siya Si Spokes? Si Spokes, oo. Nakikita mo naman. Oo. Hindi ka, siya tawag dito yung kapag kunwari, yung, di ba, seryoso, ako, parang feeling ko mataas yung guard niya pagka nagsasalita siya or yung especially, kapag yung yung nasa lawyering mode siya. Ganun. Parang mataas naman na guard. Parang mahirap ako. Hindi, pero siya, yung, parang siya kaklase mo nung college. Yeah, yung pagka kinausap mo ng harap-harapan na, yung, yung normal environment lang, yung wala sa he can hang loose, you know? Yes, he can hang loose. Oo. Siya, para siyang kaklase mo nung college. Tapos nagkita kayo. Kumusta pala doon sa Maisog doon? How was it? Everything. Yung mga, kasi napapansin ko nga, no? Mas talagang concerned pa yung mga OFW natin, no? Kaysa sa mga nandito sa Pilipinas na mga... Kasi nakikita nila eh. I'm sure mga beneficiary yan ng mga OFWs. Ang iba dyan na nagsisigawan dyan atin ng WPS. I'm sure. Oo. Nakikita kasi nila, I don't know, kasi siguro dahil hindi sila sakop nung control ng newsfeed newsfeed sa mga Facebook account nila. So, nakikita nila yung mga nakikita nila yung mga balita. Ayun. Nakakaloka yung mga lumulusob sila. Tinignan ko isang profile, Diyos ko dahil. Diba? Ayun. At alam mo yung hindi siya alam mo yung, hindi mo lang pina-follow nito, bakit bigla itong sumulpot sa... True. Di ba? Meron yung order of dito na kayo mag-comment ngayon. Meron Oo. Dito kayo kasi nakaka-4 na oras kalahati na yung live nito. Pero yun ang bongga, no? Bongga sa kanila ngayon na nakuha nila yung control ng mainstream. And then they can now easily manipulate social media kasi ang daming trolls. So it's not so easy to broadcast your hinaing. Kasi it's hard to paano ba yan? It's hard to organize, you know? So, ayun. Pero yun. Kasi nga, nandun pa lang tayo sa level ng pagpapaintindi ng mga impormasyon eh. I mean, we have the lowest IQ level in Southeast Asia. Ako kasi, girl, nung nakita ko yung sa hindi mo pera yan, this is already the nearest to your pocket. Yung talagang supposedly dapat lalabas na tayo dito. Yung ganang level, di ba? Kasi, nire-rape yung kaba ng bayan dun, klaro-klaro. Rape na naganap dun eh, di ba? Pero, I even thought, no? Hindi pa naman ako masyadong active noon. Nagpa-follow lang ako noon ni Sasno at saka yung Joey, no? Yung expose na yun, no? I was expecting na merong isang mabigat na, well,
hindi naman kabigatan, pero yung bang high profile na politician na talagang will bring the case sa MOE in public, no, out in public, no. Pero wala nga hanggang ngayon eh. 'Di ba? Yan ang pinakamalapit. Yan ang pinakamalapit sa bituka ng Pilipino. Yang hindi mo pera yan, and people are not. You know, when I explain that, SAS, yung MOE, yung liquidation by certification of Congress and Senate, I explained it to a school principal, no? Talagang she was surprised. Sabi niya, ganun lang ka easy yung kanila. Samantalang sa amin, mga principals, we spend a lot of time, we even pay from out of our own pockets yung mga bookkeepers just to reconcile everything. Kasi nga, yung 49 page, saka ang daming forms nila. Kaya hindi lang mga bookkeepers nila ang nag-ano. Any teachers who will be given a task and a budget would have to liquidate to the last cent. Tapos mayroon pang provision doon. Pati yung PTA contributions at any cash donations, dapat kasama doon sa liquidation ng MOE. At dapat pa nga doon nga, mayroon doon sa guideline na dapat every card giving may report sa MOE, sa mga contributions na isasubmit. Tapos yung tiningnan nila yung, sabi ko ito lang yung yung sa Congress natin, MOE liquidation, sabi nila talagang nanlumo yung principal. I know you, Joey, principal yung tatay mo at saka yung nanay mo, guro din eh. So talagang talaga, no, seeing these hardworking teachers ba, and then ito paano nakapasok na illegal yung Pogo? Paano siya makakapasok? Ito si Alexan Hero, tatanga-tanga ka. Ito yung mga nakakatakot kasi ginapakapasok illegal na Pogo, kinim. Alam mo yung natatakot ka tapos hindi mo naman alam yung sistema? Ganito yung bakla. Alexan Hero, makinig kang mabuti. Okay? Ang Pogo, ini-issuehan ng lisensya. Okay? Pag ang Pogo gustong mag-apply at mag-apply ng lisensya at gustong naghahanap yan ng mga abogado in order for them to comply with all the regulatory requirements. O ngayon, ano yung Pogo na walang lisensya na sinabi mong ginapang ni Atty. Harry Roque? Bilis, banggitin mo bago ka matakot. Hindi natatakot ka sa kasarili mong katangahan. May pagapang-gapang ka pang sinasabi dyan, hindi mo naman kayang panindigan. Bilis! Ang Pogo, by the way, is illegal up until Duterte time. Noong Duterte time, doon lang sila nasingil ng mga regulatory fees. It was only in 2021 that a law was actually legislated in order for them to be taxed lawfully. It has always been Pogo. Based on law, no? Based on law. Alam mo, Alexan Hero, parang hindi ka pa ata, early 2000 may Pogo na. Panahon ni Gloria yan. May Pogo na. Actually, Irap. Yun yung press release kasi ng PAGCOR. Yung sabi niya 2003 daw nag-start ang Pogo. But I know Pogo started during ERAP time. ERAP. Do you remember during ERAP's time na may mga parang Pogo hubs na parang may kaso sila noon na parang yung diskarte nila is yung mga offshore na mga clients nila na mag-invest sa stock market. Tapos basta parang Pogo operation pero hindi sa offshore gambling. Parang yung mga trade and investments, no, sa stock market sa Amerika yon. Yung ibang gambling system. Doon nag-umpisa yun sa panahon ni ERAP. So before so sabi mismo ng PAGCOR, since 2003 may Pogo na sa Pilipinas. Bago yan i-tax noong panahon ni Duterte, walang tax yan, mga friends. Well, yes, actually, during PRRD's time, he started collecting regulatory fees. Kaso, illegal pa rin siya kasi nga walang batas na nagsasanction sa Pogo. It was only in 2021 when they were sanctioned. At that point, doon pa lang sila naging talagang legal. Now, you have to take into consideration that in the Philippines, all income-generating endeavors are taxable. Legal or illegal. Taxable yan. Okay? Pagka kunwari nagbenta ka ng drugs, pagkatapos, ito ba yung kinita mo sa drugs? Pag nakita ng BIR yan, BIR can tax you. Kaya nga doon na if you remember Al Capone, he was convicted
of tax fraud, not because he was an organized crime boss. Kasi mas mahirap i-prove yun yung Mas organized mahirap crime. i-prove yun. Pero yung fact na kumita ka ng maraming pera at di ka nagbayad ng tax, mas madali yun. And Mas that madali is yun. why yun yung pinaglalaban ng 2021. Noong 2021, of course, you are asking regulatory fees doon sa mga nakikita mo. Paano yung mga hindi mo nakikita? Diba? Example lang it's dyan. easier if you're going to tax a legal entity than taxing an illegal entity. Because an illegal entity, you cannot see. But a legal entity, you can see. All legal businesses, itong hindi naintindihan ni Alex, all legal businesses, to a certain degree, have some certain illegal counterparts. Example, trading of rice. There are legal traders and legal importers of rice. But there are illegal traders of rice who are technical smugglers or actual smugglers. Si Alex Aniro, sabi niya, idol daw niya si Sas. Naku, ang dami mong absent. Ang dami mong absent kung ganun. Ang dami-dami mong absent. Kasi nga, ganito yan. Okay? Ganito yan. If you are, Diyos ko po, ilang beses namin itong pinag-usapan tong Pogo-Pogo na to Diba? Ganito yan. Anong gusto mong gawin sa Pogo? Kung gusto mo siyang tanggalin? O di tanggalin mo, walang problema. Then offer us a solution wherein you can actually get the money that you are getting from Pogo from somewhere else. Wala kang problema doon. Tatanggalin mo na kasi ang daming mga negative social impact ng Pogo. Tanggalin na lang natin yan. It's not worth it. The kita is not worth it. Okay, fine. Di tanggalin ng Pogo. Walang problema. But you tell us, how are you going to recoup the income that we are getting from Pogo from other sources? And the 70,000 Filipinos employed, Joey. And the 70,000 Filipinos employed. Now, if you're going to maintain Pogo, okay? If you are going to maintain Pogo, the question would be, how is this government make sure that the negative social impact of Pogo operations will be at the minimum? That is crime, corruption, violence. Diba? Kaya ba ng ating gobyerno na to na supilin or at least to put it at the minimum, yung mga ganong klaseng negative social impact sa lipunan natin by having Pogo to continue operate? Hindi ba dapat ganun yung tanong doon? Ngayon, kung ang tanong mo is, hindi, sige, kasi it is a matter of law enforcement naman Di galingan na lang dapat ng gobyerno natin na mangolekta ng regulatory fees, mag-collect ng taxes at ng iba't iba pa, mag-apply ng law, make sure that the corruption would be at the minimum, if not eradication, mababa yung hindi walang violence, walang krimen na mangyayari associated with it. Kasi yun naman ang problema sa sugal When there is sugal, there are violence and there are violence and corruption and crime that are associated. Joey kasi legal siya. Pag legal siya, hindi ka na po pwedeng kumuha ng Ako kasi si Joey na-address niya yung pragmatic aspect, no? Ako simple lang. I don't care, no, kung saan mo kukunin yung pangsusweldo mo sa mga Pilipinong ito. If you want to ban Pogo, ban it. I don't care kung sino mawawala ng trabaho or whatever. Ban it. Because of the social cost or whatever. Just ban it. You don't need all these social drama and etc. It's so simple. We don't want gambling. We don't want Pogo because etc. We will ban it. Problem solved. Pero kasi sabi nga ni Martin, we're just going to implement strict regulation. yung illegal lang daw ang tututukan. Yung illegal lang daw ang tututukan. So yung illegal Pogo, ang solution nila is to legalize them. Actually, hindi nakakatawa dyan. Immediately after BBM swore into office, they actually revoked I think 80% of Pogo licenses. Okay. It's really fishy po yan, ha? For no reason, ha? Dahil hindi raw na-evaluate masyado, hindi raw kinemic. Hindi yan, kasi nga, meron talagang Pogo King. Just like there's a wedding king and queen. Yeah. May Pogo King. Ang Pogo King, binasa nyo na kanina ang? Yep. Ang endeavors. Binasa nyo na kanina ang endeavors ng Pogo King. That's why the Lotto King as well is pretty much tied up with the Pogo King. Yes, the Pogo King wants to monopolize everything. Ting, 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 ting. Oo, kasi kaya nga, syempre, ang naloka sila dito kay Mayora. Pare-pareho lang naman tayo dito na paraan ng pagpasok sa Pilipinas, ha? Tama. Ikaw naging mayor. Ay, Sas, Joey, kanina nakita ko sa TV Patrol during the hearing, no? Na-discover daw nila na nakapag-enroll si Alice Go
2001, 2002, 2003. Yung last portion of the report sa TV Patrol, they're still trying to link Alice Go to Duterte. Imagine. Sabi ko nga sa inyo, Kuya Ibi. And then Alice Go, let's just assume that she did go to school and went here illegally in 2001, 2, and 3, apparently as a teen or minor in 1998 or late 90s. And they're trying to link it to Duterte, who's been mayor, who's been in just Davao City for the last 30, 40 years of his life and spent just 6 years as president. Holy fucking shit. Hindi, kailan daw pumasok si Alice Go? Anong grade? Grades 1 to 3 daw. Tapos Grade 1 to 3? Year 2000, 2002, 2003. Yun Grade ang sabi ni Gatchalian. Yes. Grade 1 in 2003. Ilan taon na si Alice Go? Di ba 32? 32 na siya ngayon. Grade 1 pa rin siya noong 2000. Parang ganun ang sinabi ni Gatchalian. Well, mga bakla kayo ng taon, paano ko magiging grade 1, grade 2? 38 na ata ngayon si Alice Go. Ano yan, huminto siya? Bumalik ng grade 1? Teka, meron lang gusto ipakita. Ano? Si Boyeng Rimulya ba to? Nakita ko yan. Oo, pumayat na siya. Tapos yung umitim, it's evidence of yung nagda-dialysis. Nagda-dialysis, oo. Nagda-dialysis yan. Nasaan yung picture niya? Nakita ko yung kanina. Oo. Hindi ko lang na-save din eh. Grabe, no? Grabe yung deterioration ng kanyang makikita mo talaga na well, I have to say this, no? Based on experience sa mga ganyang kaso, he's hanging definitely by a thread. Kung ganyang itsura niya. Ito siya, no? Yan. This is Boyeng. Tapos para his work? I mean, is he okay? Para nagka-chemotherapy pa yan ata siya eh. He doesn't look good. Yeah, and look at his hair. Look at his hair. Nagka-chemo yan. Can he do his job? Yes. That's evidence of chemotherapy, dialysis, and radiotherapy. Diba, why not? If the president still has your confidence, kahit naka-dextrose ka na dyan, who are you, Joey? Who are you? Si Biden nga 8 times binisita ng isang Parkinson's expert, no? For the same number of months doon sa White House, undisclosed. Ito lang si Alice Go ay nag-aral daw ng grade 1, 2, and 3 from 2000 to 2003. So ilang taon na si Alice Go noong 2001 to 2003? Sige nga. Anong problema kung nag-aral siya ng grade 1, 2, and 3? Ano? Hindi, ang sinabi lang, mali daw yung story ni Alice Go. So that's the thing. Hindi okay. So, ako granted, okay. Hindi siya lumaki sa farm. Oo. Hindi siya homeschooled. Well, talaga naman kasi very questionable itong mga storya ni Alice Go, no? Pero dito kasi ang gusto lang kasi nilang sabihin, ito si Alice Go, ay binili lang niya yung Philippine citizenship niya. So, hindi malayo. I mean, well, ako naman, hindi malayo kasi marami naman sa kanila gumawa niyan kahit nga yung tatay ni Eme na naging Supreme Court case pa. Charot! Anyway. At saka yung tatay nung isang Eme, di ba? Patawag kaya natin. Family tree nga tayo dito. Lahat ng mga Chinese sounding name dyan. Parang patawag kaya natin yung Central Bank of Binondo. Parang itong si Kim Wong, ay, Philippine citizen. Parang yung isa, yung nako-connect sa first family na nako-connect dun sa smuggling, ay, Philippine citizen. Philippine citizen? Special envoy to China? At Philippine citizen. You cannot be... Okay na tayo. Kung ganyan rin lang pala, at ayaw nyo rin palang umeme-eme sa mga ganyan na gawin nating default family tree. Hindi, kasi nga ganito ang eksena niyan. Ito kasi si Mayora, ambisyosa kasi siya. Okay na nga nandiyan ka na nga sa babuyan, na may mga sideline ng mga not so taxable activities. Yung mga tax avoidance initiatives, yes. Oo.
nakakabili ka nga ng helicopter eh, nakakaganyan ka na eh. Mga Bakit Rolls kasi Royce platform pinasok dyan. mo pa to? Bakit pa kasi pinasok ng pamilya mo tong negosyo ni King Wong? Charot! Oo. Naku, hindi na talaga ako makakauwi ng Pilipinas. Hindi na talaga ako makakauwi ng Pilipinas. Tetigin ako ng Chinese Sige, mafia. bakit na naman kita sa Beijing? Kaya ni Kuya Ibi pupunta sa'yo sa Beijing. Ganyan ka kasi, Mayora. Sinabi na sa'yo, pag papasok kayo ng ganitong negosyo, magbibigay-pugay muna kayo kay Bangladesh Heist. Hindi kasi nabigyan ang mga dapat mabigyan. Hindi kasi kayo nagbigay-pugay. Hindi kasi kayo nagbigay-pugay kay Bangladesh Heist. Kita mo si Bangladesh Heist, di ba? Cleared. Kita mo yung Island Cove, no? Oo. Hindi ka kasi nakontento, madam. Kita mo si Bangladesh Heist, nag-ambisyon ba siya maging mayor? Nag-ambisyon ba siya maging senador? Ganyan. Pero best friend niya, mga senador. Ikaw kasi, madam. May-ari ng bangko. May-ari ng bangko. Ikaw kasi, madam, hindi na nagbigay-pugay. Na-elect pa. Diba? Pare-pareho lang naman kayo. Pare-pareho lang naman kayo doon nila Kim Wong, nila Michael Ma. Hindi na talaga makakauwi ng Pilipinas, pero todo na to. Wala akong pakialam. Diba, Alice Go? Pare-pareho lang naman kayo ni Kim Wong, ni Michael Ma. Sino pa ba dyan? Actually, yan lang naman. Pare-pareho lang kayo na nilakad nyo lang ang inyong Philippine citizenship. Pero ikaw ngayon, madam, ang naka-hot seat. Bakit? Hindi ka kasi nagbigay-pugay. Alam nyo na, di ba? Dapat kasi Madam Alice, tumenga ka sana. Titenga ka, pagka mga ganyan, titenga ka. So, kaya yun ang nangyari. Tapos, bida-bida yung ginamit ka pa. Si Atong Ang, matagal na ang pamilya ni Atong Ang sa Sugal. Yes. Kaya din, katulad si Michael Yang, hindi siya, si Michael Yang, ang alam ko niyan is negosyante siya sa Davao. Ewan, ano story niya kay Michael Yang? Nahihiwagaan din ako dyan. Ako din. Yung Peter Lim, drug lord talaga yan. Girl. May warrant of arrest yan na, di ba, na-chismis nga yan recently na na-quash na daw yung warrant of arrest niya. Ito lang yan. Pag ang chinas ay walang legitimate business sa China at nagpipresenta sa Pilipinas ng vagueness, Charvalo, Kemilar, illegal yan, madam. Ganon kasimple yan. Tapos mag-acquire sila ng Philippine citizenship para wala ng extradition. Hindi rin naman nila gustong bumalik sa China pagka... Hindi nga nila gusto yung bumalik sa China kasi nga aarestuhin sila. Matitegi-bumbum sila doon. And they live like kings here. They live like kings. And they live like kings when they're here. Diba? Kaya ganyan ang eksena dyan. Kaya yung mga ganyang, kaya nga nung unang karili ko dito ng Alice Go story sa Senate, Mafia versus Mafia. Mafia versus Mafia. Yes. Not Evans. Di ba yung nasabi ko lang, di ba? Mafia versus Mafia to. Hindi ko pinagtatanggol si Alice Go, pero hello, parang racist na yung dating nung eksena, pero Mafia versus Mafia pa rin ito. It's always hindi sila Chinese spy, mga be. Dahil hindi sila pwedeng bumalik sa China dahil matitegi-boom sila. Kaya itong si Alice Go, na sinasabi sa ipa-deport siya, this is actually a threat to Alice Go's life. Parang karamihan ng mga pogo operators sa Pilipinas. Bakit hindi, kung ayaw nila ng pogo, they can easily deport all of these people. Why are they not deporting? Kasi nga meron mga humanitarian effort ko, no? Kasi nga pagpunta ng China, matitegi-boom. And that's where the lagay or tegi-boom sa China. Lagay? And of course, if they will lagay, they can lagay because Pogo is rich.
Yes. Di ba? Lagay or tegi-boom. Kaso, nung nilegalize ni Duterte yung Pogo, so parang, wait, paano yun na yung lagay? Mapupunta na sa gobyerno yung lahat. perahan. May lagay pa rin dyan, I'm pretty sure. Yung mga ayaw masyado magbayad ng tax, ilelesen na lang. Alam mo yan, yung tax And declaration. Hindi mo mailan ng declare, pero may i-declare ka lang na ganito. Yes. Di ba? Declaration na. Oo. Pero syempre, yung iba sas, may legal front, let's just say, legal front na 60 seats. Pero may illegal ka na 200 seats. Yes. Yes, ganyan na ngayon. Pero ngayon, syempre, hindi. Dapat, tayo dito, full frontal. Kasi, paano na ang nawala naming kaperahan noon, no? So, babalik tayo sa bating patakaran na stricter regulation. Stricter regulation. babalik tayo sa dating patakaran na stricter regulation. Bigay dito or ibabalik namin kayo sa China? Pag binalik namin kayo sa China, tegi-boom-boom ka. Tegi-boom-boom kayo. Kasi talaga, anong gusto mo dyan? Hindi ka lang dito, 2 billion lang kami, Pero, hindi ka ibabalik sa China para mategi-boom-boom. Kasi kung ako ang China SAS, just to teach the Philippines a lesson, this is a transnational crime. Tapos ang mga pogo na ito, hindi naman ang nagsusugal dito mga Pilipino. Offshore ang mga clients nito na nagsusugal. Dito na nag-ooperate kasi nga illegal sa China. 80% of their bettors are Chinese. So yung social cost nito is not affecting the Philippines, no? The gambling side of the social cost. It's affecting the Chinese population. So kung mag-crackdown talaga at sisiguraduhin talaga to crackdown yung Chinese government and file cases sa mga international tribunals about this transnational crime occurring between Philippine Pogo hubs here, talagang siseryosohin, talagang mapipila talaga yung Pogo industry na yan. Apply nga si Alice Go ng naturalization. Kaya nga siya may Philippine citizenship. Tama. So, hindi yata, kumuha na lang siya ng birth certificate. Late registration. Yung naturalization is meron ka muna dapat acknowledgement that you are a foreign national before. Naturalization would have a very specific process that you have to go through. Pero kasi, it's Sylvie, actually maraming kaso niyan even in the Supreme Court, napakaraming kaso niyan. Yung mga Chinese talaga na, if I remember it correctly, meron pang rule na talagang ginawa specifically para dun sa mga Chinese nga na sa mga Chinese, Filipino-Chinese. Yung mga ilang generation na ng pamilya nila nandito sa Pilipinas. Dito tumira, dito talaga kino-consider nila. Pero hindi pa sila na-naturalize. Hindi sila nag-apply na. So mga illegal aliens sila in short. But they had been here for for so long, ganyan. Apparently, parang amnesty. Oo. Kasi nga sa Binondo, marami diyan mga Chinese, buong buhay nila nandiyan naman sila Yeah. No, hindi pa sila Pilipino. Hindi, kasi meron kasi dati the Chinese pag Chinese descent ka nun, may discrimination because of the effect of the Asian Exclusion Act of the Americans. When the Americans occupied the Philippines, they excluded the Chinese from being immigration exclusion from their territories. The Philippines was part of their territory, remember? So kasama siya sa exclusion. Now, parang nung panahon lang ata ni Marcos Sr., nagkaroon ata ng batas to actually give citizenship. Yeah. Give citizenship to the Chinese descendants na talagang nagtira dito. Pero they were excluded from Philippine citizenship. May if I remember it correctly, they were given an opportunity to choose. They can elect their citizenship at a certain point. Yan yung naging problema ng mga Filipino of Chinese descent na nag-take ng mga board exams. Kasi isa sa mga requirement, you have to be a Filipino citizen. And then sila, akala nila Pilipino sila, mga bagets, akala nila Pilipino sila. Nung nag-apply sila ng mga board exams nila, ay hindi pala sila Pilipino.
hininga ng mga Hindi na documents. ng mga requirement at saka proof kung Pilipino ba sila. Ganyan. Yung tanong kasi ni na bakit hindi nila siya nag-apply ng naturalization? Actually po, very, very different po talaga yung sitwasyon ng mga Chinese na nandito sa Pilipinas. Kasi talagang iba yung danas nila compared to any other foreigner. Kasi itong mga to, ilang generations na nandito sa Pilipinas, tapos I'm pretty sure they were considered stateless. Yung mga ninuno nila were stateless. Walang citizenship. But they were here, thriving in the Philippines. But they are thriving here in the Philippines and they have business. And yung mga Chinese, kasi karamihan dyan, wala naman silang pakialam sa mga bureaucratic processes eh. As long as yung business nila tumatakbo, that's all they care about. Pero yung mga younger Chinese na mga descendants ng parang may mga nagsipag-aral, may naging doktor na, naging abogado, naging mga CPA, mga accountants and everything, ganyan-ganyan. Naging problema na yun. So, dito nga sa Cebu, Joey, yung mga kasambahay ng mga incheck dito, na mga mayayaman, alam mo, yung mga pangalan ng mga bangko, yung mga bank accounts nila, tsaka yung mga lupain nila, yung mga properties, nasa mga kasambahay nila at mga trabahante nila kasi nga wala silang citizenship to prove na naturalized citizen sila. So ganyan talaga yung mga pamumuhay nila dito, no? Sa umpisa. But it doesn't make them evil people, di ba? It doesn't make them criminals. You know? We have millions of Filipinos undocumented in America. No? Almost 300,000 Filipinos undocumented in Malaysia. We have hundreds of thousands of undocumented overstaying Filipinos in the Middle East. Diba? So, but they're not considered criminals in those countries. It's only now with this xenophobia that we are, ang tawag dito, fanning this flame of xenophobic, mindset na talagang very, very worrying, no? I mean, hindi ko naman sa pinagtatanggol yung mga insect o kung ano, no? I'm just being fair ba? No? I'm just being human. Di ba? In looking at this issue. Kasi kawawa naman talaga, no? I mean, it's different thing when you say you are committing a criminal offense because you are punishable by law. But there are things that you can commit that may be immoral, no, according to our moral standards, but not criminal, di ba? So we have to distinguish that. No? If it's immoral on her part, as we see it, then by all means it's moral. But to suggest that it is criminal because we think it's immoral, it's a whole different story. Ayun. So, anyway, so ano lang nakakaloka pala ang Pandora's Papers. Ano naman yan? Yung mga offshore accounts, yan ba yung ano? Bakit may mga bagong na-reveal na naman? Hindi naman mga bago kasi matagal lang revelation itong Pandora's Papers, no? Pero ano? Nandun pala si Sino? Well, isa sa mga na nangungunang investigador. Isa sa mga punta ka ng Pandora's Paper at i-search mo eto. Sa private chat. Di Huangting. Oh? Ano to, tatay to? Ni ano? Well, yan daw ang tatay's name. Okay, wait. Ba't ayaw niya Ay, pa-download mo naman sa akin. Ba't ayaw niya? Unever occurred. Browse the documents as published so far on cloud. Wala akong, hindi Apple yung laptop ko. Teka, baka may ibang source. Bakit hindi mo na lang bakit hindi mo na lang i-search? Ito na. Actually, sinulat naman pala ito ni Rappler noong 2021. Yeah.
Ito ba yun? Filipino tycoons? Oo, ito, Filipino tycoons, government officials. Lumabas naman pala dyan. Ito. Ba yan? Hala? Register for free, ano ba naman yan? Sige na nga, para makita ko lang. Ba yan? Ayan. Bakit wala? Ayan. Hindi pinangalanan yung tatay dito. Si Do Hua Teng? Si William T. Gatchalian yung nandito. Parang siya yan eh. Meron, ito. Ano ba? William and D. Hua are named as direct beneficiaries of Keystone Global Limited. Ito. Yan. Yan. William and his wife, D. Hua. Well, I think, nakakaloka. Ano, ang dami nilang offshore account. Chorba. Ayun. Pero ang nakakaloka nga dito is, sabi ko, ay, mafia versus mafia. Tapos ang dami-dami pang drama, no? Sabi daw, ang pangalan daw ng kanyang tatay ni Alice? Tatay Nino? Sino yung sinasabi nyo? Si William Ting? William T. Yung patriarch daw ng Gatchalian family. Sino nagsabi? Rappler. Well, ang sabi Di Hua is just asawang babae. So nanay to. Nanay to ni nanay ni senador. Oo. And baka lolo na yata. Yeah. Parang gano'n. Parang lolo na ata yan. Lolo. Pero, ang nakakaloka kasi dito is, kaya ako ano na lang talaga siya, choose your own gangster. ang Philippine politics po ay choose your own gangster. So lola niya si De Hua Teng, lola ni Senator Win. Kasi asawa siya ni William. Oo. Diba? Sino ba nanay ni Sino ba nanay? Teka, i-family nga natin si Win Gatchalian. So si De Hua Teng ay lola. Siya yung may-ari ng isang British Virgin Island registered company na Pentagon Development something. Okay. Ayan, teka ha. Political career, early life and education. Ayan, Gatchalian was born to industrialist. Sa parents nga niya, si William Gatchalian si D. Martin. Parents niya. He is the youngest of 4 siblings, including Kenneth, Rex, and Wes Gatchalian. Sabi ni, Pata Totini, xenophobia has been triggered by the fear of Maoist communism, which engulfed China with terrible and bloody experience. Actually, xenophobia has already been there even before the Maoist communism. Ano ba? Bakit nyo ba parating biniblame si Mao? Mao did actually good for China. Did you know what China was before Mao? Sabi ni Jerp, revolutions are always bloody. Sa Pilipinas lang kayo ginagago. Mm-hmm. Because EDSA People Power was not a revolution. It was just never a revolution. It was just a handover. It was just a handover of command to
Nothing was revolutionized. All changes is all drastic, all changes that actually lead to actual societal reform always included bloody revolution. Hmm. Where exactly, well, maybe not Singapore, but they had lucky with Lee Kuan Yew, but still, Lee Kuan Yew jailed a lot of people. So, mabalik tayo dito so ibig sabihin sa nanay pala nakapangalan yung mga offshore accounts. Nag-explain na ba dyan si Win Gatchalian? Well, we don't care, but... No, Artogade explained. Well, sino ba nagpapa-explain sa kanya? Meron bang makapangyarihan na nagpapa-explain sa kanya? Tayo, char. Well, makapangyarihan ka lang tuwing election. Oo. O mag-explain siya, and then after the photo, deadma na. Gano'n naman yan. Ayun. Totoo Diba? naman. Choose your own gangster ito, mga friends. Philippines now living in the gangster's paradise. Actually, feeling ko, matagal naman na tayong nasa gangster's paradise. Ngayon lang siya naging very, very manifest. Alam mo, ngayon lang siya nakikita ng nagsusumigaw. Kasi dati, covert sila. Ngayon, which ikaw, wala hiya-hiya. Wala nang kahiyayan yan. Wala na. Pero ang talaga niyan, I think they want a large piece of pie. Kita mo, wala namang productivity nangyayari sa Pilipinas. They want the whole pie, Sas, not just a larger piece. Diba wala namang productivity nangyayari sa Pilipinas. Kita mo, ang daming yumayaman sa Pilipinas. Ano nangyayari? Wala namang maraming yumayaman pero hindi mo naman makita na nag-i-improve yung government facilities. Infrastructure. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense, friends. Doesn't make any sense. May nakikita ka na kapitbahay mo yumayaman. Yumayaman yung kung sino-sino na, hindi na, kahit nga vlogger, yumayaman eh. Pero may nakikita ka bang improvement ng government facilities, ng infrastructure? Wala. Ibig sabihin, there's something wrong with your economy. If your people are getting rich, but the public services are not improving, there's something wrong with your economy. It's not a real economy. Simple. Very simple. Very simple. Di ba kita mo? Singapore, nung yumayaman ng mga tao, gumaganda ang public services. America, if it's not trickling down, there's something wrong. Kasi nga yan okay lang naman kasi na may mga yumayaman, no? But every standards of living is also pushing up. And then you can see it through the public services that they're actually getting. Kasi nakakaloka, bakit ang dami yumayaman pero ang tsaka ng public services? True. How do you explain that? Ang dami yumayaman, tsaka ng public services. Pati yung mga politiko mo, yumayaman, di ba? Lahat yumayaman, ikaw na lang na botante. Bakit putang ina? Hindi naman itong... Yan ang inyong lutasin, di ba? So, anong eksena ninyo sa buhay? Di ba? So, yan? Titingnan yung mabuti kung bakit ang daming yumayaman, hindi gumaganda ang public services. Totoo. Teka, bago tayo matulog, tawag dito, panoorin lang natin yung reaction ni Ito yung video na ni BBM, reaction niya sa 10 million na at gusto kong bounty? Yes, yung bounty. Ayan. Ito. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. He is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is. Bakit? Pabingi na naman yung bibig niya. Di ba? Motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Taas ng amat, oh. Tinan mo. Hindi, ah. Hindi ang amats nun, ah. Tulad yan ng Hindi naman yung bibig niya. Alam mo, hindi siya ganyan nung deep probe. Oo. Ito. Okay, naman yung bibig niya.
Ayan oo. Ayan oo. Ayan oo. Di ba? Tumatabing ipapunta ng kaliwa. Kaliwa niya, ha? Di ba yung merong isang ambush interview din na napaganon din siya. Ano ba yung issue na yun? Na nanggigalaiti din siya sa galit ata. Na ganyan din, no? Lakas ng trip niya dito, no? Parang, talaga, sumusunod kayo sa batas. So, ibig sabihin, pwede na palang lumapit ang private individual, magbibigay ng bounty sa government para pahuli yung certain individual na hindi naman, wala namang conviction, wala namang outstanding order sa kanya. I mean, kailan pa naging legal yung ganun? And the amount is so disproportionate to the kind of person the accused is and to the crimes that he is committed. No? So you are in fact endangering the life of the suspect instead of giving him the chance to clear himself. So it's actually a big target. It's a big bullseye on Pastor Kibuloy's back, yung 10 million reward na yan. So they would probably prefer na hindi makuhang buhay si Pastor. Ayan, di ba nag-ano siya? Ulitin mo para makita ulit. Walang sound para makita yung ano niya. Kaya mo bang ipalakihin? Hindi na, yan na yung biggest. Talaga, kahit control F sa computer mo? Which equals? Control plus. Wali na. Oo. Okay. Yan na talaga siya. Okay. Hindi, i-slow down mo para makita. Ayan o! Yan. Ayan o. Ayan. Ayan o, diba? Nakikita mo sa linya ng test kung nasaan yung linya. Ayan o, ayan. Ayan o, pak. Ayan o. Nakikita mo talaga sa pupunta nyo kasi nandun yung linya lang parate. So yun. Ito yung paliwanag ni Attorney Topacio doon sa bounty, no? Yung sa whether it is correct to have a bounty from private individual. Sabi ni Attorney Topacio, wrong on so many levels. First, usually when you put up a reward for the arrest of a person, it is covered by a memorandum, and the funds for the reward are coursed from the intelligence fund, meaning public funds. In this case, as admitted by Secretary Benhur Abalos, the reward or the bounty being offered come from private persons, and what is even more strange is that he refuses to disclose who these persons are. Correct! Kasi parang, hindi kahit sino lang lumapit sa iyo tapos magbibigay ng bounty? Bounty, tama. Diba? On Monday, Abalos announced that 10 million reward would be given to anyone who offers information that leads to Kibuloy's arrest. 1 million each will also be given. Ayan. Tapos ito, but Abalos said that rewards donors who are frustrated with the current issues in Kibuloy were anonymous. Can we do that? Let's say if we want to, just because we're frustrated? Oo, just because we're frustrated. Sino pa ba yung mga may pending case ngayon sa May mga pending case ngayon sa how about Suarez? Na may pending case sa Sandigan Bayan? How about Jinggoy? Diba? Kasi hindi naman daw sila nagtatago. So, hindi sila kailangan ng bounty. Okay. But we are also frustrated. So, where should we go to vent out our frustrations? Hindi, kung may bounty, kailangan nila magbayad ng tax. Donor tax. Donor tax, yeah. So, sino yan?
Sino yung private, ngayon lang ako nakakita na ang private citizen ay, to be honest ngayon lang ako nakakita na ang private citizen ay nag-offer ng bounty. Oo, dahil frustrated siya sa isang kriminal. And chose to remain anonymous. Kasi alam ko, may mga nagbibigay nun ng pabuya, pero hindi sila anonymous. Hindi, tsaka ano yun, private bounty hunter yung mga ano nun. Private bounty hunter. For example, yung mga heinous crimes, di ba? Nagpupunta ng reward money to catch the suspects, di ba? Oo. Ang magbibigay nun, let's say, kunwari yung isang heinous crime, yung kamag-anak, gusto nila ng information, gusto nilang magkaroon ng additional information, additional lead para mag-build up yung kaso nila. So yung kamag-anak nag-raise ng money para sa isang para makakapagbigay sila ng reward sa kung sino man makakapagturo at makakapagbigay ng additional information. Diba? Tapos may sabi-sabi pa na yung left daw will add more to that. At gagawin daw nilang 50 million. Sino nagsabi? I think I heard that dun sa press con kagabi sa KOJC live. Pero saan nila narinig yun? Ewan ko, parang si Jason sa ata yun ang nagsabi dun. Grabe, ha? Ano bang ginawa ni Daw? Kaya nga ano bang nagawa ni Kibuloy? Ano bang nagawa ng simbahan niya na papasukin ng ganun karaming pulis? At in fact, there's an allegation na may 2 IP people na namatay during the implementation or the service of the warrant doon sa kabilang Ibayo. Tapos, yun na, ano? Bakit threatened talaga sila ni Kibuloy, no? At sa Duterte at sa Davao, no? May pakay sila kay Kibuloy. May pakay sila. It's not like what we talked about earlier. It's no longer about law enforcement. They Nor wanted politics. to get these billions. Nor politics. Yeah. Yeah. They want to get these billions, and they want to weaken Duterte because Duterte will lose a billionaire supporter. Tama. Tama. Okay. Simple as that. Pero ang nakakalo, actually kinoconnect na naman nila. Kinoconnect na naman nilang issue kay ang China sa issue ni Kibuloy. Oh, yun. Isa pa yun. Kung nasa China daw si Kibuloy, parang hindi ba makikita ninyo yan na umalis ng bansa? Sa ano nyo mismo? Pag mahirap na sila ipaliwanag, China na. Pag mahirap na ipaliwanag ng bagay, China na. Yeah, may babaha dyan, blame it on China. May nalaglag dyan, blame it on China. Parang ganun na eh. Ha? Parang ganun na. Diba? Lahat ng nasisira, blame it on China. Pati bansa mo. Blame it on China. So, anyway. Actually, yun ang pinakamagandang gawin, no? Para manalo ka sa 2025, blame China. Blame China. Girl, pustahan tayo sa 2025 elections. Sa 2025 elections, isa lang ang magiging kampanya niyan against China. Do you think they will say anything about corruption? No.